Kasabay ng pag-alis ni US President Obama sa Pilipinas kahapon, lumabas na rin ang mga detalye tungkol sa nilagdaang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika. Pero ang mga militante, marami pa rin daw duda kaugnay sa kasunduan. May news to go si Joseph Moro. Sa kanyang paglisan matapos ang 2 araw na state visit, mas malinaw na pangakong iniwan ni US President Barack Obama. For more than 60 years, the United States and the Philippines have been bound by a mutual defense treaty. And this treaty means our two nations pledge, and I'm quoting, our common determination to defend themselves against external armed attacks so that no potential aggressor could be under the illusion that either of them stands alone. Our commitment to defend the Philippines is ironclad. And the United States will keep that commitment because allies never stand alone. Ang sinabing ito ni Obama sa harap ng mga tropang kano at mga sundalong Pilipino sa Fort Bonifacio, tila pagtuldok sa mga pagdududa. Malabo kasi ang sagot niya nang tanungin kung tutulong ba ang Amerika kapag umabot sa giyera ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Our goal is not to counter China, our goal is not to contain China. Ang pagiging magkaalyansa ay tinulad niya sa walang iwanang pagsasama ng mga veteranong Pilipino at Amerikano noong World War II na binigyang pugay sa okasyon. Side by side, shoulder to shoulder, Balikatan. Together, Filipinos and Americans put up a heroic defense at Batan and Corregidor. Together, they endured the agony of death marches. Masaya ako. Ako yung nagpapasalamat dahil hindi nila nakakalimutan yung mga pangako pa nila nung araw. Humingi na ng paumanhin si Obama dahil kamakailan lamang naihabol ng US ang pagkilala at kompensasyon sa mga Filipino veterans. And sadly, the proud service of many of these Filipino veterans was never fully recognized by the United States. Many were denied the compensation they'd been promised. It was an injustice. Pero ang dalawang nagpakilalang World War II veterans na ito mula Baguio na nagsabing wala pang natatanggap ng kompensasyon, pinaalis ng mga pulis. Ang mensahe lang namin, pinakikiusap na bakit hindi nila bayaran yung kilalanin o bayaran itong Walter Cosing veterans namin na kami ang unang naghirap kaya nakalabas si MacArthur. Nag-iwan man ang pangako si Obama, may pabaon din naman sa kanya ang Pilipinas. Ang napirmahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na pansamantalang papayag na manatili sa Pilipinas sa mga sundalong Amerikano at kanilang mga gamit ng libre. Hindi pa tinukoy kung saang mga kampo at saan natahala sila pwedeng tumuloy. Bagaman binanggit ng Wall Street Journal na posibleng isa dyan ang Subic Bay kung nasaan ang dating US military base. Ang mas malinaw na detalye ngayon, magbabayad ang Amerika para sa tubig, kuryente at ibang public utility pero walang tax. Tropang Amerikano lamang ang gagamit at mananatiling may-ari ng mga dala nilang gamit. Pero ang mga pasilidad na kanilang itatayo o aayusin ay magiging pag-aari ng Pilipinas. Bagamat tuloy nilang magagamit hanggang sa hindi na nila kailangan. Pwede din silang mag-operate ng sarili nilang telecommunication system. Pero paano kung magkaproblema sa pagdayo ng mga sundalong Amerikano tulad ng kasong panggagahasa sa isang Pilipina na isinampa laban sa Amerikanong si Lance Corporal Daniel Smith na nauwi sa kanyang acquittal noong 2009. Iginit noon ng korte na manatili siya sa Makati City Jail pero kalaunay napunta siya sa kustodiya ng Amerika. Base sa EDCA, ang anumang di pagkakasunduan dapat idaan lamang sa konsultasyon ng Amerika at Pilipinas. Hindi ito pwedeng iakyat sa anumang korte, lokal man o international kung walang pahintulot ng dalawang bansa. Ang EDCA dagdag sa mga ipinotesta ng mga militante. Duda namin talaga unlimited troops, unlimited access, unlimited duration sa pagpanatili nila dito. Tapos tayong gagastos. Kasi sabi ni Obama, tayo daw ang nag-imbita ng mga sundalong Amerikano. Depensa naman ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, hindi masasabing nalalamangan ng Pilipinas ng Amerika sa EDCA. I think it's a partnership. It's mutually beneficial. Joseph Morong, GMA News.